Uh, Welcome to the third session of the Bible Seminar. Maligayang pagdating po sa ikatlong session po ng ating Bible Seminar. Una sa lahat, batiin po natin isa-isa. Thank you for your joining to this Bible Seminar again. Kaya maraming salamat po sa paglahok po ninyo ulit dito po sa ating Grand Bible Seminar. Okay, before we start, let's all pray. Bago po tayo magsimula, tayo pong lahat po ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God, who created heavens and the earth, thank you so much for your grace and great love. Banal at mapagbiyaya naming Amang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, maraming salamat po sa pagbibigay po sa amin ng pagkakataon na makapakinig po ng iyong salita. Today also we have gathered here in order to listen to your word. At ngayong gabi po, kami po ngayon ay nagkatipon upang kami po ay makapakinig ng iyong salita. Please open our heart and let us incline our ear to the word of God. Pakusap, buksan niyo po yung aming mga puso at ikilin niyo po yung aming mga tenga sa salita ng Diyos. Through this Bible seminar, we came to understand this Bible is really true and God's word. Sa pamamagitan po nitong Bible Seminar, naunawaan po namin na ito pong Biblia ay totoo at salita ng Diyos. Today also, please open our spiritual eyes and also please open our spiritual ears so that we can clearly understand your word. At ngayong gabi din po, pakusap, buksan niyo po yung aming espiritual na mga mata at tenga upang malinaw po naming maunawa ng salita mo. From the beginning of this Bible seminar until the end, the Holy Spirit is with us and working in us. Magpasimula po hanggang sa matapos ang Bible Seminar po na ito, ang banal na Espiritu nawa ang tumulong at kumilos po sa amin. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Okay, first, let's open our Bible. Jeremiah chapter 21, verse 8. Una po, buksan po natin sa ating mga Biblia sa Jeremias chapter 21 sa verse 8. Jeremiah chapter 21, verse 8. Sa Jeremias po, chapter 21 sa verse 8. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ganito ang sabi ng Panginoon, inilalagay ko sa harapan ninyo ang daan ng buhay at ang daan ng kamatayan. According to this, Jeremiah chapter 21, verse 8 says, I set before you the way of life and the way of death. There are two kinds of the ways in front of us. One is the way of life and the other is the way of death. Kaya sa harapan po natin, meron pong dalawang uri po ng daan. Una po yung daan po ng buhay at yung isa naman po ay daan ng kamatayan. Yesterday also we have learned, according to the Matthew chapter 7, verse 13 and 14, enter the narrow gate. Because enter the narrow gate leads to the life, but wide gate leads to the destruction. Kagabi po, natutunan din po natin sa Matthew chapter 7, sa verse 13 hanggang 14, pumasok kayo sa makipot na pintuan, dahil yung makipot na pintuan ay patungo po sa buhay, ngunit yung maluwang na pintuan ay patungo po sa kapahamakan. Many people, they are entering wide gate, which leads to the destruction. Maraming tao po, sila po ay pumapasok dun po sa maluwang na pintuan na siyang patungo po sa kapahamakan. Yeah, while we are living in this world, also, we must make the choice between the two kind of the way. One is the way of life and the other is the way of death. Kaya habang tayo po ay nabubuhay dito po sa mundo, dapat po tayong magkaroon ng pagpipili sa pagitan po ng daan ng buhay at ng daan ng kamatayan. According to your choice, your eternal destiny will be changed. Kaya ayon po sa pagpipili mo, yung walang hanggang tadhana mo, ito po yung magtatakda. So, heaven or hell? Kaya langit o impyerno. I know everybody wanted to enter eternal heaven, but as we learned yesterday, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Alam ko po na karamihan po ay gusto pong makapunta sa langit, ngunit gaya po ng sinabi kagabi, malibang sa tao ipanganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. In order to enter eternal heaven, there is the very important qualification. You must be saved. Kaya upang makapunta po sa langit, meron pong mahalagang kwalifikasyon, dapat ka pong maligtas. You must be born again. Dapat ka pong maipanganak na muli. Otherwise, you cannot enter eternal heaven. Kung di, hindi ka po makakapasok doon po sa langit. Here,
If you die tonight, where will you spend your eternity? Kaya dito po, kung mamamatay ka ngayong gabi, saan mo gugugulin ang iyong walang hanggan? Do you really have a confidence to enter eternal heaven? Talaga bang meron kang katiyakan na makapunta sa langit? If you are not really saved, you cannot enter eternal heaven. Kung hindi ka po talaga ligtas, hindi ka po makakapasok sa langit. Here, through the Bible seminar from the yesterday, we came to understand this Bible is really true. Kaya mula po kagabi sa ating pong Bible seminar, naunawaan po natin na ito pong Biblia ay totoo. Especially yesterday, we have learned about the historical evidences. Lalong-lalo na po kagabi, natutunan po natin yung mga ebidensya sa kasaysayan. Garden of Eden. Yung halamanan po ng Eden. Is that true or not? Ito po ba ay totoo o hindi? Totoo o hindi? Totoo. There is very clear evidence. And Noah's flood. At sumunod po, pagbaha po sa panahon ni Noe. Yeah, we already have learned. There is also very clear evidence. Kaya natutunan na din po natin, meron pong malinaw na Yeah, ebidensya. Sodom and Gomorrah is also real history. At yung Sodom at Gomora, ito rin po ay tunay na kasaysayan. Tower of Babel and the Red Sea crossing. At yung Tore ng Babel at yung pagtawid po sa dagat na pula. All the history which is written in the Bible, that is the true. It means Bible is true and Bible is really God's word. Kaya lahat po ng kasaysayan na nakasulat sa Biblia, ito po ay totoo. Ibig sabihin, ang Biblia po ay totoo. Today, we are going to study about the history of Israel. Especially in case of the history of Israel, it was prophesied in advance before it happened. Kaya ngayong araw po, pag-aaralan po natin na patungkol po sa propesiya sa Israel, lalong-lalo na po, ito po ay naisulat na bago pa man mangyari. Other countries' history, after it is finished, it will be recorded. Kaya sa iba po mga bansa, pagkatapos po itong mangyari, ito po ay naisusulat. But history of Israel, it is different. It was prophesied in advance. And then, according to this God's prophecy, it is exactly fulfilled. Ngunit sa kasa po ng Israel, sa kasaysayan po ng Israel, ito po ay naipropesiya bago pa man mangyari at natutupad po yung lahat po ng katuparan ng propesiya ng Diyos. So today, through the history of Israel, we will come to learn how the prophecy of God exactly fulfilled. Kaya ngayong gabi po, matututunan po natin kung paano po eksaktong natupad yung propesiya po ng Diyos. If you look at Deuteronomy chapter 11 and also Deuteronomy chapter 28, you can understand there is the covenant between God and Israel. Kaya kung titingnan po ninyo sa Deuteronomio chapter 11 verse 26 hanggang 28, naroon po yung tipanan ng Diyos at ng Israel. If Israelite obey to the God's word, they shall receive the blessing. Kung yung mga Israelita ay susunod po sa salita ng Diyos, meron pong pagkapala. If they disobey to the God's word, they shall receive the curse. At kung sila po ay susuway sa salita ng Diyos, sila po ay susumpain. That's why here, Deuteronomy chapter 30, verse 19 says, babasahin ko po, Tinatawagan ko ang langit at ang lupa bilang saksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking inilagay sa harapan mo ang buhay at kamatayan, ang pagpapala at sumpa, kaya't piliin mo at ng iyong binhi ang buhay upang ikaw ay mabuhay. yeah, in front of Israelites, there are also two kinds of the ways, life and death, right? The way of life and the way of death. Kaya sa harapan din po ng mga Israelita, naroon po yung dalawang uri ng daan, yung daan po ng buhay at ng kamatayan. And blessing and curse. At yung pagkapala at sumpa. That's why God said, so choose life in order that you may live and you and your descendant live. Kaya nga po sinabi ng Diyos, kaya't piliin mo at ng iyong binhi ang buhay upang ikaw ay mabuhay. Yeah, according to our choice, our eternal destiny will be changed. Kaya ayon po sa ating pagpipili, yung ating pong tadhana ay mababago. So I can say this Bible seminar is very important chance for you. Kaya masasabi ko po na ito pong Bible seminar ay napakahalagang pagkakataon para sa iyo. If you make a right choice through this Bible seminar, you can be saved and you can enter eternal heaven. Kung magkakaroon ka po ng tamang pagpipili dito po sa Bible seminar, ikaw po ay maliligtas at makakapasok sa langit. But although you are sitting here, if you don't listen to the word of God very carefully, if you are thinking other things, or if you are talking with other people, you cannot understand what the Bible says.
Ngunit kahit na ikaw po ay nakaupo dito, ngunit hindi ka po nakikinig ng mabuti at iniisip mo po yung ibang mga bagay, hindi mo po maunawaan kung ano po yung sinasabi ng Biblia. While we are studying the history, we must receive important lessons. Habang pinag-aaralan po natin yung kasaysayan, dapat po tayong makatanggap ng mahalagang aral. Israel, yesterday we have learned about the Noah's flood and why the people in the days of Noah they were destroyed. Kagabi po, natutunan po natin yung kasaysayan po sa pagbaha sa panahon ni Noe, kung bakit po nawasak yung mga tao sa panahon po sa pagbaha sa panahon ni Noe. Although God gave them the chance to enter Noah's ark, they did not listen to the God's word. Kahit na pinangaral na po sa kanila ni Noe, ngunit hindi po sila nakinig sa salita po ng Diyos. They only focused on their physical life, eating, drinking, marrying, and giving in marriage. Sila po ay nakatuon lamang sa kanilang pisikal na buhay, sa pagkain, sa pag-inom, sa pag-aasawa at pinag-aasawa. And suddenly they were destroyed by the water judgment. At bigla sila po ay nawasak sa pamamagitan po ng paghuhukom sa tubig. Today, we are going to study the history of Israel. Kaya ngayon po, pag-aaralan po natin yung kasaysayan ng Israel. We must understand also important lessons through the history of Israel. Dapat din po tayong makatanggap ng mahalagang aral sa pamamagitan po ng kasaysayan ng Israel. Although Israelites, they had a covenant with God, they disobeyed to the God's word continuously. Kahit na nagkaroon po ng tipanan yung Israel doon po sa Diyos, sila po ay patuloy na sumuway sa salita po ng Diyos. So they received the punishment and they were scattered all over the world for 1,900 years. Kaya sila po ay pinarusahan at sila po ay kinalat sa buong mundo sa loob po ng 1,900 years. They received the curse rather than blessing. Natanggap po nila yung sumpa sa halip na yung pagpapala. Yeah, in front of the Israelite, there are two kind of ways, the blessing or curse. But Israelite, they made the wrong choice. That's why they received the curse rather than blessing. Kaya yung mga Israelita, meron pong dalawa na nasa harapan po nila, yung pagpapala at sumpa, ngunit gumawa po sila ng maling pagpapili na pinili po nila yung sumpa sa halip na yung pagpapala. What do you want? Which do you like? Sumpa or pagpapala? Curse or blessing? Pagpapala o sumpa. Everybody wanted to receive the blessing, right? Kaya halos lahat po ay gusto pong makatanggap ng pagpapala. But we should know why the God chosen people, Israelite, they were destroyed and they received the curse rather than blessing. Ngunit dapat po nating malaman kung bakit po yung bayang pinili ng Diyos, yung mga Israelita, sila po ay pinarusahan at sinumpa. Deuteronomy chapter 11, verse 26 to 28. Sa Deuteronomio po, chapter 11, simula verse 26 hanggang 28. Babasahin ko po. Inilalagay ko sa harapan ninyo sa araw na ito ang pagpapala at ang sumpa, ang pagpapala kung inyong dirigin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniutos sa inyo sa araw na ito. At ang sumpa kung hindi ninyo diringgin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos, kundi lilihis sa daan ang aking iniutos sa inyo sa araw na ito upang sumunod sa ibang mga Diyos na hindi ninyo nakilala. Yeah, here, I have set before you today a blessing and a curse. So, in front of Israelites, there was the blessing and the curse. It depends on their choice, what kind of the destiny they shall receive. Kaya po sa harapan ng mga Israelita, naroon po yung pagpapala at sumpa at nakadepende po sa kanilang pagpipili kung ano po yung kanilang pipiliin. If they obey, they shall receive curse. Kung sila po ay susunod, tatanggapin po nila yung pagpapala. If they disobey to the God's word, they shall receive If they obey, they shall receive the blessing. At kung sila po ay susunod sa salita po ng Diyos, sila po ay pagpapalain. If they disobey to the God's word, they shall receive curse. At kung sila po ay susuway sa salita ng Diyos, sila po ay tatanggap ng sumpa. Promise between God and Israel. Yung pangako sa pagitan ng Diyos at ng Israel. So, if the Israelite obey to the God's word, they shall receive blessing. Kaya kung yung mga Israelita, sila po ay susunod sa salita ng Diyos, sila po ay tatanggap ng pagpapala. Obedience, blessing. But disobedience, curse. Ngunit yung pagsuway ay sumpa. Although Israelite, they had a covenant with God, but they did not obey to the God's word. That's why they received the curse rather than blessing. Kaya kahit na nagkaroon po ng tipanan yung mga Israelita sa Diyos, ngunit sila po ay sumuway sa salita ng Diyos, kaya sila po ay tumanggap ng sumpa sa halip ng pagpapala. Yeah.
According to the Judges chapter 3, verse 8, because of disobedience, children of Israel, they were ruled by the Mesopotamian king for 8 years. Kaya ayon po sa hukom po sa chapter 3 sa verse 8, na yung mga Israelita, dahil po sa kanilang pagsuway, sila po ay sinakop ng hari po ng Mesopotamia. And Judges chapter 4, again, Israelite, they disobeyed to the God's word. That's why God sent King Jabin, and he oppressed the children of Israel for 20 years. Kaya po at sa hukom sa chapter 4, sumuway po ulit yung mga Israelita at isinugo po at sinakop po ni Haring Jabin yung mga Israelita at sila po ay sinakop. Again, Judges chapter 13, Israelite disobeyed to God's word again. That's why God allowed Philistine rule over Israel for 40 years. Kaya po sa hukom sa chapter 13, muli pong sumuway yung mga Israelita sa salita ng Diyos, kaya ipinahintulot po na sakupin po ng mga Pilisteo sa loob po ng 40 taon. And after that, as the Jeremiah prophesied, Israel was destroyed by the Assyria and the Babylon, and then they became the captivity by the Babylon for 70 years. At bilang propesiya po ni Propeta Jeremias, sila po ay sinakop ng Assyria, ng Babylonia, at sila po ay dinilang bihag din po sa Babylonia sa loob po ng 70 taon. So if you study the history of Israel, you will come to know the punishment was added whenever Israelite disobeyed to God's word. Kaya kung babasahin niyo po yung kasaysayan po ng Israel, sa tuwing sila po ay sumusuway sa salita ng Diyos, nadaragdagan po yung kanilang sumpa. Jeremiah chapter 7, verse 25 and 26. Sa Jeremias po, chapter 7, sa verse 25 hanggang 26. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1. Mula ng araw na ang inyong mga magulang ay lumabas sa lupain ng Ehipto, hanggang sa araw na ito, sinugo ko sa inyo ang lahat kong lingkod na mga propeta, na araw-araw akong bumabangong maaga at isinusugo sila, gayon may hindi sila nakinig sa akin, o ikiniling man ang kanilang pandinig, kundi pinapagmatigas sa kanilang leeg, sila'y higit na masama kaysa kanilang mga magulang. Whenever Israelite disobeyed to God's word, God sent His prophet and His servant in order to make Israelite repent their sin and return to the Lord. Sa tuwing sumusuway po yung mga Israelita sa salita ng Diyos, isinusugo po ng Diyos yung kanyang propeta o kanyang lingkod upang sila po ay magsisi at manumbalik sa Panginoon. But 26 says, "Yet they did not obey me or incline their ear, but stiffened their neck." Ngunit sinabi po sa verse 26, ngunit gayon may hindi sila nakinig sa akin, kundi pinapagmatigas sa kanilang leeg. We can understand how much the children of Israel, they were very stubborn, and also they did not listen to the God's word. Kaya maunawaan po natin kung gaano po katigas yung ulo ng mga Israelita at sila po ay sumuway sa salita ng Diyos. Yeah, this is the result of disobedience. Ito po yung resulta ng kanilang pagsuway. You know, the King David and King Solomon, they obeyed to the God's word. King David, he obeyed to the God's word. That's why his age was prosperous. Kaya po, alam niyo po ba na si Haring David at si Haring Solomon, sila po ay sumunod sa salita ng Diyos at sa panahon po ni Haring David, sila po ay naging masagana. But King Solomon, at the first time, he obeyed to the God's word. But later, he disobeyed to God's word and then he worshipped idols. Ngunit si Haring Solomon po, sa unang pagkakataon, siya po ay sumunod sa salita ng Diyos, ngunit kalaunan, sumuway po siya at sumamba po siya sa mga Diyos-Diyosa. As a result, United Kingdom was divided, North Israel and South Judah. Kaya po bilang resulta, yung iisang kaharian, ito po ay hinahati sa dalawa, yung hilagang Israel at yung timog Juda. In North Israel, there are 19 kings, but they were all the Israel king wicked. That's why the North Israel was destroyed by the Assyria, BC 722. Kaya doon po sa hilagang Israel, sila po ay, yung mga hari po noon ay masasama, yung 19 po na mga hari, sila po ay masasama, kaya sila po ay winasak ng Assyria. And South Judah, also, there are 20 kings. Only 8 kings, they were good in front of God. Others, they are also wicked. At maging doon po sa Timog Juda, meron pong 20 na mga hari, at 8 lamang po yung mabubuting hari, at sila rin po ay masasama. So, South Judah also destroyed by the Babylon, BC 606.
Kaya po maging yung Timog Juda, sila po ay winasak ng Babylonia. Yeah. After that, Israelite, they became the captivity by the Babylon for 70 years. At pagkatapos po noon, sila po ay dinalang bihag doon po sa Babylonia sa loob po ng 70 taon. From that time, they were ruled by other strong nations, by the Babylon, Persia, Greece, and Rome. At magmula po noon, sila po ay pinamunuan ng Persya, ng Gresya at ng Roma. So this is the result of disobedience. Kaya ito po yung resulta ng kanilang pagsuway. In the days of Rome, the Israelite, they were ruled by the Roman Empire. And the Israelite, they desired independence from the Roman Empire. Sa panahon po ng Roma, sila po ay pinapamunuan yung mga Israelita at sila po ay nasa ilalim po ng Imperyong Roma at gusto po nila na maging malayang bansa. Here in Philippines also, Philippines became the colony by the Spain around 330 years. Kaya maging dito po sa Pilipinas, ito rin po ay sinako po ng Espanya sa loob po ng 330 years. At that time, most of the Filipino, they really desired independence from the Spain. Kaya sa tingin ko po, ng mga oras po na yun, gusto din po ng mga Pilipino na sila po ay maging malayang bansa. Israelite also same. When they were ruled by the Roman Empire, they desired independence from the Roman Empire. Parehas din naman po sa Israel, nang sila po ay pinamunuan ng Imperyong Roma, gusto po nila na maging malayang bansa. Yeah. But according to the Bible, there are the Messiah, the promised in the Bible. Ngunit ayon po sa Biblia, naroon po yung ipinangakong Mesiyas. Yeah, Messiah. According to the Old Testament, the first coming Messiah is the Lamb of God. Kaya una po, ayon po sa Lumang Tipan, yung unang pagdating na Mesiyas, ito po yung kordero ng Diyos. In other words, that's the suffering Christ. Sa ibang salita po, ito po yung nagdurusang Kristo. And the second coming Messiah is the King of Kings. At yung ikalawang pagdating naman po ng Mesiyas, ito po yung hari ng mga hari. But because of their political situation, Israelite, they desire the appearance of this second coming Messiah, King of Kings. Ngunit dahil po sa kanilang politikal na sitwasyon, yung mga Israelita, nais po nila yung pagpapakita ng hari ng mga hari. Yeah. That was their misunderstanding. Yun po yung kanilang maling pagkaunawa. Israel wanted to get free from the Roman Empire. They were anticipating appearance of Messiah. Yung Israel po, nais po nila maging malaya mula po sa Imperyong Roma at nananabik po sila sa pagpapakita ng Mesiyas. Yeah. In the days of the Rome, Jesus was born in Bethlehem. Sa panahon po ng Roma, si Jesus po ay ipinanganak sa Bethlehem. Yeah, Jesus raised the dead Lazarus from death after 4 days. Si Jesus, binuhay niya po yung patay na si Lazaro pagkatapos po ng 4 na araw. Yeah, Jesus opened the eyes of the blind, and Jesus healed the leprosy. Yeah, Jesus showed so many miracles. Kaya si Jesus, binuksan niya po yung mga mata ng bulag at pinagaling niya po yung mga ketongin at gumawa po siya ng maraming himala. Many people followed Jesus. Maraming tao po, sila po ay sumunod kay Jesus. But Jesus was talking about the spiritual things. The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in gospel. Ngunit si Jesus po, sinasabi niya po yung patungkol sa mga espiritual na mga bagay na sinasabi na ganap na ang panahon, malapit na ang kaharian ng Diyos, kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. According to John chapter 3, when the Nicodemus approached Jesus, Jesus also said, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Kaya ayon din po sa 1 sa chapter 3, nang lumapit po si Nicodemo doon po kay Jesus, sinabi po ni Jesus sa kanya, malibang sa tao'y panganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. John chapter 6 verse 63, it is the Spirit who gives you life, the flesh profit nothing. Sa 1 chapter 6 sa verse 63, ang Espiritu ang nagbibigay buhay, ang laman ay walang anumang pakinabang. Especially when Jesus Christ criticized the religious people like Pharisees and Sadducees, the Jewish religious people, they were trying to kill the Jesus. Lalong-lalo na po, nang sinubukan po ni Jesus na tuligsain po yung mga reliyosong tao, yung mga Pariseo at Saduceo, sinubukan din po nila na patayin po si Jesus. But at that time, the Israel was ruled by the Roman Empire.
Ngunit ang panahon po na iyon, yung Israel po, sila po ay pinapamunuan ng Imperyong Roma. They didn't have any right to execute the person. Wala po silang karapatan na pumatay po ng isang tao. So, the religious people, they caught Jesus and then brought in front of the Roman governor, Pilate, Kaya to po, crucify him. kaya po yung mga Israelita, dinala po ng mga reliyosong tao, dinala po nila si Jesus sa harapan po ni Pilato upang siya po ay ipako sa krus. Here, Matthew chapter 27, verse 21 and 23. Dito po sa Mateo chapter 27, simula po verse 21 hanggang 23. Babasahin ko po. Sumagot muli ang gobernador at sinabi sa kanila, alin sa dalawa ang ibig ninyong pakawalan ko sa inyo? At sinabi nila, si Barabas. Sinabi sa kanila ni Pilato, at anong gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? Sinabi nilang lahat, ipako siya sa krus, at sinabi niya, bakit anong kasama ng ginawa niya? Ngunit lalo silang nagsigawan na nagsasabi, ipako siya sa krus. According to the Jewish tradition, the one sinner can be released on the day of the feast. Kaya ayon po sa tradisyon po ng mga Hudyo, yung isa pong makasalanan ay maaari pong palayain sa araw po ng kapistahan. Yeah, Roman governor Pilate, he knew Jesus was innocent. Kaya po yung gobernador na si Pilato, alam po niya na si Jesus, siya po ay inosente. That's why he set the Jesus and the murderer, Barabbas, and then he asked the Israelite to make a choice. Kaya po iniharap po ni Pilato si Jesus at si Barabas na isang kriminal at sila po ay kanyang tinanong upang sila po ay mamili. Which of two do you want me to release to you? Barabbas or Jesus? Kaya alin sa dalawa ang gusto ninyong pakawalan ko sa inyo, si Barabas o si Jesus? Yes. Israelite, they asked, release Barabbas and let Jesus be crucified. Kaya po yung mga Israelita, hiniling po nila na palayain po si Barabas at si Jesus po ay ipako sa krus. So there was no choice. So Barabbas, he asked to bring the water, he washed his hands. Kaya po wala na po siyang anumang magawa, kaya si Pilato, siya po ay nagugas ng kanyang kamay. And he said, I am innocent of the blood of this just person. Kaya sinabi po niya, wala akong kasalanan sa dugo ng taong ito. So children of Israel, they answered, his blood be on us and on our children. Kaya po sumagot po yung mga Israelita, pananagutan namin at ng aming mga anak ang kanyang dugo. Israelite, if they would know how much this is fearful word, they could not say this word. Kung alam po ng mga Israelita, kung gaano po nakakakilabot yung mga salita po na ito, hindi po nila sasabihin ito. We also should be careful whenever we say something, Kaya dapat din po tayong mag-ingat sa ating pong mga sinasabi. because it shall be done as you said. Dahil ito po ay mangyayari ayon po sa sinabi mo. Because of this word, not only the Israelite and their children also, they received the curse and punishment for 1,900 years. Kaya dahil po sa mga salita po na ito, hindi lamang po yung mga Israelita, kundi maging yung kanila po mga anak, sila po tumanggap ng sumpa sa loob po ng halos 1,900 years. They made the wrong choice. Sila po ay gumawa ng maling pagpipili. Whom do you want me to release to you? Barabbas or Jesus, who is called Christ? Alin sa dalawa ang gusto ninyong pakawalan ko sa inyo, si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo? Yeah. This is their answer. Release Barabbas. Let Jesus be crucified. Kaya ito po yung naging kanilang sagot, palayain si Barabas at si Jesus ay ipako sa krus. And his blood be on us and on our children. As they said, they were scattered all over the world and they received the punishment and they received the curse for 1,900 years. At pananagutan namin at ng aming mga anak ang kanya dugo at gaya po ng kanilang sinabi, sila po ay kinalat sa buong mundo at sila po ay pinarusahan sa loob po ng halos 1,900 years. Yes, in front of Israelite, there are two kind of choices. What's that? Blessing and curse. So if you obey, sumunod, blessing. But if you disobey to God's word, you shall receive curse. Kaya po yung mga Israelita, nasa harapan po nila yung dalawa, yung pagkapala at sumpa. Kung sila po ay susunod sa salita ng Diyos, sila po ay pagkapalain. At kung sila po ay susuway, sila po ay tatanggap ng sumpa. But unfortunately, Israelite, they made the wrong choice. Ngunit sa kasamaang palad po, yung mga Israelita, gumawa po sila ng maling pagpipili. After they crucified Jesus Christ on the cross, they answered,
His blood be on us and on our children. Pagkatapos po nilang maipako si Jesus doon po sa krus, sumagot po sila, pananagutan namin at ng aming mga anak ang kanyang dugo. So Jesus knew what kind of the curses will be upon to the Israelites. Kaya po alam po ni Jesus kung ano po yung matatanggap ng nasumpa ng mga Israelita. So Luke chapter 23 verse 28 says, "Daughters of Jerusalem, do not weep for me, but weep for your children, yourself and your children." Kaya sa Lucas po, chapter 23, sinabi po ni Jesus, mga anak na babae ng Jerusalem, huwag ninyo akong iyakan, kundi iyakan ninyo ang inyong mga sarili at ang inyong mga anak. Yeah. Because Jesus knew they shall receive the curse. Dahil alam po ni Jesus, natatanggapin po nila yung sumpa. Yeah. This is the curse. Deuteronomy chapter 28, verse 52 and 53, it was prophesied from now 3,500 years ago. Kaya ito po yung sumpa, na ipropesya na po ito 3,500 years ago. Babasahin ko po. Kanyang kukubkubin ka sa lahat ng iyong bayan, hanggang sa ang mataas at may pader na kuta na iyong pinagtitiwalaan ay bumagsak sa iyong buong lupain. Kanyang kukubkubin ka sa lahat ng iyong mga bayan, sa buong lupaing ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, at kakain ka ng bunga ng iyong sariling katawan, ng laman ng iyong mga anak na lalaki at babae, na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, sa pagkakubkob at sa paghihirap na ipaparanas sa iyo ng iyong mga kaaway. This is the real curse. Look at here, verse 3. At kakain ka ang bunga ng inyong sariling katawan ng laman ng inyong mga anak na lalaki at babae. What does it mean? Your daughter and your sons' flesh you will eat. You will eat your children. Kaya ano Can you pong imagine? Kaya ano pong ibig sabihin nito? Yung anak mong babae at yung anak mong lalaki, kakainin mo yung kanilang laman, kaya naisip niyo po ba ito? But this curse, it is exactly fulfilled in AD 70 when the Roman general Titus invaded Israel. Ngunit ito pong sumpa na ito po ay natupad noong AD 70 sa pamamagitan po ni Roman General Titus. At the time, in Jerusalem, 1.2 million Jewish people, they gathered. Kaya ng mga oras po na yun, doon po sa Jerusalem, nasa 1.1 million po na mga Hudyo yung nagtitipon doon. And the soldiers, they surrounded the Jerusalem wall, blocked. No one can inside and go out. Kaya po yung mga Romanong sundalo, pinalibutan po nila yung Jerusalem, yung pader po ng Jerusalem, kaya wala po sino man yung makakapasok at makakalabas. Yeah, for several months. So, there was no any food inside the Jerusalem. Kaya sa loob po ng ilang mga buwan, wala pong anumang pagkain o mainom sa loob po ng Jerusalem. So what happened? Kaya ano po yun nangyari? They ate their children. Kinain po nila yung kanilang mga anak. This is the real history. It was written by the historian, the Flavius Josephus. Ito po ay tunay na kasaysayan na isulat po ito ng isang istorya na si Flavius Josephus. Yeah, this is the Flavius Josephus, historian. Kaya ito po yung isang istorya na si Flavius Josephus. Yeah, here, if you look at this part, as soon as she had said this, she slew her son and then roasted him and ate the one half of him and kept the other half by her concealed. Kaya dito po, sinabi po, hiniwa niya ang kanyang anak at inihaw at kinahian ang kalahati at itinago ang kalahati. Can you imagine? She barbecued her son and then she ate half and then half kept it. Kaya naisip niyo po ba ito? Binarbecue niya po yung kanyang anak, yung kalahati po ay kanyang kinain, at yung kalahati naman po ay kanyang itinago. This is the real curse. Ito po ay tunay na sumpa. Yeah, Jerusalem was destroyed by Titus in AD 70. Yung Jerusalem po ay nawasak sa pamamagitan po ni Titus noong AD 70. Nowadays, if you go to Jerusalem, there is only the one wall left, which is the Western Wall. Kaya kung pupunta po kayo doon po sa Jerusalem, meron lamang pong isang pader yung natitira, yung Western Wall. If you look at this wall, you may know how much this wall is high, fortified, and strong. Kaya kung titingnan po ninyo yung pader na ito, makikita po ninyo kung gaano po ito kataas at kung gaano po ito katibay. But this wall was destroyed by the Roman soldiers. Ngunit ito pong pader na ito ay winasak po ng mga Romanong sundalo. Nowadays, if you go to the Italy, Rome, there is the triumphal arch. This is the triumphal arch of the Titus.
Kaya ngayon po kung pupunta po kayo sa Italia, doon po sa Roma, meron po dong arko ng pagtatagumpay sa pamamagitan po ni Titus. Yeah, they stole the golden lampstand from the temple of God. Kaya kinuha po nila yung mga gintong ilawan doon po sa templo ng Diyos. Yes, this is the real history. Kaya ito po ay tunay na kasaysayan. So, Luke chapter 21, verse 22-23, babasahin ko po. Sapagkat ito ang mga araw ng paghihiganti upang matupad ang lahat ng mga bagay na nasusulat, kahabag-habag ang mga buntis at ang mga nagpapasuso sa mga araw na iyon, sapagkat magkakaroon ng malaking pagdurusa sa ibabaw ng lupa at puot laban sa sambayanang ito. When the Roman soldiers killed the pregnant woman, with the sword they cut off the stomach of the pregnant woman. Kaya po yung mga Romanong sundalo, hiniwa po nila yung mga buntis po ng mga babae. And Roman soldiers threw the baby on the rock in order to kill the cruelly. Kaya yung mga Romanong sundalo, kinuha po nila yung mga sanggol at tinagos po nila ito doon po sa bato. Yeah, there was no any mercy. Yeah? They killed very cruelly. Kaya wala pong anumang awa doon at pinatay po nila sila ng mga lubha. After Israelite crucified Jesus Christ on the cross, they answered, His blood be on us and on our children. Pagkatapos po na ipako po ng mga Israelita si Jesus doon po sa krus, sumagot po sila, pananagutan namin at ng aming mga anak ang kanyang dugo. Yeah, as they said, they were scattered all over the world and they were killed by other strong nations and they received the tribulation for 1,900 years. Kaya gaya po ng kanilang sinabi, sila po ay kinalat sa buong mundo, sila po ay pinagpapapatay ng ibang mga bansa, at sila po ay tumanggap ng kapigatian sa loob po ng 1,900 years. In AD 70, by the Roman general Titus, 1.1 million Jewish people killed. Noong AD 70, 1.1 million po ng mga Hudyo ay pinatay po ni Roman General Titus. And AD 135 also, 580,000 people killed by the Roman Emperor Hadrian. At noong AD 135 din po, 580,000 ng mga Hudyo ay pinatay po ni Roman Emperor Hadrian. And scattered completely to all of the world. At sila po ay lubos na ikinalat sa buong mundo. If you read Leviticus chapter 26, there is the God's prophecy. God will scatter Israelite all of the world, scatter them. Kaya kung titinan po ninyo sa Levitico chapter 26, ipinapresiya po ng Diyos na yung mga Israelita, sila po ikakalat sa buong mundo. Yeah, this prophecy exactly fulfilled. Kaya ito yung propesiya po nito ay eksaktong natupad. So, 4,000 killed. And the slaughter during the Crusade War. Kaya 4,000 po yung mga namatay. Yeah. Especially during the Second World War, 6 million Jewish people, they were killed. Lalong-lalo na po ng Second World War, 6 na milyon po ng mga Hudyo sila po ay pinatay. Yeah, you may know the Hitler, Adolf Hitler. So, 6 million Jewish people, they were killed by the Nazis. Kaya po marahil kilala po ninyo si Adolf Hitler, 6 million po ng mga Hudyo, sila po ay pinatay ng mga Nazis. Yes. This is the true history. Kaya ito po ay tunay na kasaysayan. They were scattered all over the world and they were killed. Sila po ay kinalat sa buong mundo at sila po ay pinagpapapatay. Yeah. Bible says, I will scatter to every wind all who are around. Kaya sinabi po ng Biblia, aking pangangalatin sa bawat daka ang lahat na nasa palibot niya. And I will draw out the sword after them. The sword will follow them to kill them. At aking huhugutin ang tabak sa likuran nila, kaya sila po ay habulin ng tabak sa likuran nila. Yeah. Jewish people were executed to death. Kaya yung mga Hudyo, sila po ay pinatay hanggang sa kamatayan. So, literal achievement of curses. So they shall also strip you of your cloth and take away your beautiful jewelry. It was prophesied 2,600 years ago, and during the Second World War, it is exactly fulfilled. Kanali rin namang hubarin ka ng iyong mga suot at kukunin ang iyong mga magagandang hiyas. Kaya ito po ay naipropesiya 2,600 years ago at ito po ay eksaktong natupad ng Second World War. Yeah. Nazis removed all the cloth. Kaya po yung mga Nazis, hinubad po nila yung lahat ng kanilang mga damit. Jewish people, the man, woman, they became the naked before they were killed. Yung mga Hudyo, maging lalaki o babae, sila po ay hubad bago po sila pinatay. Look at, this is the dead bodies.
This is not the garbage. This is the dead bodies of the Jewish people. Kaya tignan po ninyo ito, hindi po ito mga basura, kundi ito po ay mga bangkay ng mga Hudyo. Can you imagine the Israelite for 6 years? They were killed, the 6 million Jewish people. Kaya naisip niyo po ba na sa loob po ng 6 na taon, 6 na milyon po mga Hudyo, sila po ipinatay. 1 year, the 1 million people, they were killed in a year. Kaya sa loob po ng 1 taon, 1 milyon po yung mga pinapatay. How many people they died? So many people. Kaya napakaraming tao po yung mga namatay. Yeah, this is the poison gas, Zyklon B. In order to kill the people in a time, the Nazis put the Jewish people inside the shower room and locked the door. So from the shower head, it was not the water, but the poison gas coming out. Kaya narito po yung mga poison gas, kaya sila po ikinulong doon po sa shower room, imbis na tubig po yung lumabas, poison gas po yung lumalabas. This is the Holocaust. Kaya ito po yung Holocaust. If you go to the New York, there is the Holocaust Museum. Kung pupunta po kayo doon po sa New York, naroon po yung Holocaust Museum. Yeah, you can see so many kind of the pictures and also videos. Kaya makakakita po kayo doon ng maraming larawan at maraming mga video. In Jerusalem also, another Holocaust, Yad Vashem. Kaya maging doon po sa Jerusalem, meron po din po doong Holocaust. This is the real history. Ito po ay tunay na kasaysayan. Okay, look at this video clip. Hanggang ngayon ay hindi lubos maunawaan ng isipan ng tao kung ano ang nangyari sa lugar na ito. Ito ang Auschwitz concentration camp sa Germany na itinayo noong ikalawang digmaang pandaigdig kung saan naganap ang karumal-dumal na pagpatay sa mga Hudyo mula 1939 hanggang 1945. Milyon-milyong Hudyo ang pinatay sa lugar na ito. Sila ay pinalanghap ng nakakamatay na gas, binaril, binigti at ang iba ay sinunog ng buhay. Lalaki, babae, matanda, bata at maging mga sanggol. Ganito ang karaniwang tanawin na makikita noon sa loob ng concentration camp. Kalunos-lunos na mukha ng matinding paghihirap. Sila ay kinukolekta na parang basura, inilalagay sa isang lugar kung saan sila sinusunog. Marami noon ang pumunta sa mga silid ng concentration camp at ganito ang tanawing nakita nila. Ito ay isa sa mga silid na nakita nila noon, puno ng mga bangkay ng mga Hudyo. Ito naman ang bunton ng libu-libong katao. Sa hangin ay amoy ang masangsang na amoy ng bangkay, isang waring sumpa sa kasaysayan ng tao. Dito makikita ang isang gusali. Sa labas nito ay nakasampay ang mga damit ng mga Hudyong sinabihang maliligo sa mga shower rooms. Ngunit sa halip na tubig ang lumabas sa mga tubo, nakakalasong hangin mula sa cyclone gas at cyanide gas ang unti-unting lumason sa kanila.
God's chosen people, Israelite, they received the curse almost 2,000 years because they rejected the Jesus Christ and crucified the Jesus Christ on the cross. Yung bayang pinili po ng Diyos, sila po ay tumanggap po ng sumpa dahil sila po ay tinanggihan po nila si Jesucristo at ipinako po nila si Jesus dun po sa krus. Who is the Israelite? They are God's chosen people. Kaya sino po ba yung mga Israelita? Sila po ay bayang pinili ng Diyos. Even the God's chosen people, when they rejected the Jesus Christ and the crucified on the cross, they received the curses for almost 2,000 years. Kaya maging yung bayang pinili po ng Diyos, sila po, nang tinanggan po nila si Jesucristo, sila po ay sinumpa ng halos 2,000 years. So what will happen? If the other Gentiles reject the Jesus Christ, and what will happen? There will be the eternal punishment. Kaya ano naman po yung mangyayari kung tatanggahan po ng mga hintil si Jesucristo, meron pong walang hanggang parusa. According to the Luke chapter 23 verse 31 says, okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3:1. Kung ginagawa nila ang mga bagay na ito, kapag ang punong kahoy ay sariwa, anong mangyayari kapag ito ay tuyo? Yeah, there are two kind of wood. One is the green wood and the other is dry wood. Kaya merong dalawang uri po ng puno, yung punong kahoy na sariwa at yung isa naman po ay tuyo. So what is the green wood? Kaya ano po yung punong kahoy na sariwa? This is Israel, God's chosen people. Ito po yung Israel, yung bayang pinili ng Diyos. And what is the dry wood? At ano naman po yung tuyong punong kahoy? Gentiles, Ito po yung mga including hintil. Filipino. Kabilang po dito yung mga Pilipino. So if we make a fire with a fire, which will be burnt well? Kaya kung susunugin po natin ito, alin po yung mas mabilis na masusunog? Green wood or dry wood? Yung sariwang punong kahoy o yung tuyong punong kahoy? Tuyo, right? Dry wood will be burnt by fire very well. Kaya yung tuyo po, yung tuyong punong kahoy, ito po yung mas mabilis na masusunog. Think about God's chosen people, Israelite, when they rejected the Jesus Christ, they received curse almost 2,000 years. Kaya pag-isipan niyo po ito, yung mga Israelita, sila po ito manggap ng sumpa mula sa Diyos ng halos 2,000 years. And when the Gentiles rejected the Jesus Christ, how much do they receive the curses and punishment? At yung mga hintil, kung tatanggahin po nila si Jesucristo, gaano po sila tatanggap ng sumpa at ng parusa? That's the eternal punishment. Yun po yung walang hanggang kaparusahan. Through the history of Israel, we must realize this is important lessons. Sa pamamagitan po ng kasaysayan po ng Israel, dapat po nating maunawaan yung mahalagang aral. Why we have to study the history? Bakit po ba natin kailangan pag-aralan yung kasaysayan? In order to avoid the same mistake, yes, we are studying the history. Upang maiwasan po natin yung parehong pagkakamali, kaya pinag-aaralan po natin yung kasaysayan. Some historians said, a nation who don't receive important lessons through their history, they will repeat same mistake. Kaya meron pong isang istorya na nagsabi, yung bansa na hindi tumanggap ng mahalagang aral, uulitin po nila yung parehong pagkakamali. Do you understand why Israelite they received the curse? Naiintindihan niyo po ba kung bakit yung mga Israelita, sila po ay tumanggap ng sumpa? Yes, we should realize important lessons. Opo, dapat po nating maunawaan yung mahalagang aral. It was prophesied in the Bible exactly when Israelite disobeyed God's word, they were supposed to receive the curse. Kaya po, ito po ay naipropesiya ng eksakto, nang sila po ay sumuway sa salita ng Diyos, sila po ay tatanggap ng sumpa. And when Israelite disobeyed God's word, it is exactly fulfilled. At nang sumuway po yung mga Israelita sa salita ng Diyos, ito po ay eksaktong natupad. Yeah. Look at this accuracy of the prophecy. Deuteronomy chapter 28, verse 52-53. It was prophesied 3,500 years ago. Kaya dito po sa Deuteronomio, chapter 28, sa verse 52 hanggang 53, ito po ay naipropesiya 3,500 years ago. Enemy will besiege you. Kaya- They will come down your high and fortified walls. And finally, you will eat the fruit of your own body. Sasalakayin ka ng mga kaaway at lulupigin nila yung lahat ng yung mga pader at kakainin nila ang bunga ng iyong sariling katawan. When this prophecy was fulfilled, Kaya kailan po ito natupad yung propesiya na ito? in AD 70, exactly fulfilled. Ito po ay noong AD 70, eksakto po itong natupad. Yes, this is the word of God.
The Bible is really the Word of God. Kaya ito po ay salita ng Diyos, yung Biblia, ito po ay talagang salita ng Diyos. So, what's the result of the disobedience? Kaya ano po yung resulta ng pagsuway? According to Leviticus chapter 26, I will scatter them all of the world. Kaya ayon po sa Levitico chapter 26, ikakalat ko sila sa buong mundo. As it is prophesied, Israelite, they were scattered in 134 different countries. Gaya po ng ipinropesiya, yung mga Israelita, sila po ay kinalat sa 134 na mga bansa. Do you know during the diaspora, Jewish people also came to the Philippines. Alam niyo po ba, nung panahon po ng diaspora, yung mga Hudyo, pumunta din po sila dito po sa Pilipinas. Yeah, in Marikina, there are before there were some Jewish people. Doon po sa Marikina, noon po meron po doong mga Hudyo. And the sword will follow them to kill. At sila po ay hahabulin ng tabak upang sila po ay patayin. So they were scattered all over the world and they were killed by the Gentiles and they received the punishment. Kaya sila po ay hinabol ng tabak at sila po ay pinagpapatay ng mga hintil. And their land will be desolate and desert. Yes, since Israelites scattered all over the world, God did not give the rain to the land of Israel. That's why it became the desert and desolate. Kaya mula po nang sumuway po yung mga Israelita sa salita po ng Diyos, hindi po nagpaulan yung Diyos, kaya yung kanila pong lupain, ito po ay nawasak at naging tigang. So the word of God exactly fulfilled. Kaya po yung salita ng Diyos ay eksaktong natupad. Literal achievement of curses. Ito po yung katuparan po ng mga sumpa. They were scattered. Sila po ay ikinalat. Yeah, this is diaspora. Ito po yung diaspora. But Bible also prophesies Israelite, they will return to Jerusalem. They will be restored. Ngunit ipinapasiya din po ng Biblia na yung Israel, sila po ay manunumbalik. When? Kailan po? In the end of age. Sa panahon, sa katapusan po ng Yeah, in the panahon. last days, Israelite will be restored and they will return to their own country. Yung sa mga huling araw, yung Israel, sila po ay manunumbalik at yung mga Israelita, sila po ay manunumbalik sa kanilang lupain. Yeah, this is the prophecy about the land of Israel. According to Ezekiel chapter 36, the desolate and desert, the land will become like a Garden of Eden. Kaya ito po ay propesiya, doon po sa Ezekiel chapter 36, yung kanila pong lupain na naging tigang, ito po ay magiging gaya ng halamanan ng Eden. So we will find out how the prophecy of God is exactly fulfilled. Kaya hahanapin po natin kung paano po eksaktong natupad yung propesiya po ng Diyos. And number two, Israelite, they were scattered all over the world, 134 different countries. But they shall return to their own country, Jerusalem. Ngunit ikalawa po, sila po ay kinalat sa buong mundo sa 134 na mga bansa, ngunit yung mga Israelita, sila po ay manunumbalik sa kanilang lupain sa Jerusalem. May 14, 1948, Israelite, they became the independent country and they are returning to the Jerusalem. Noong May 14, 1948, yung sila po ay naging malayong bansa, yung Israel, at yung mga Israelita po ay nanunumbalik na doon sa Jerusalem. And Israelite, they were killed and they received the curses and the punishment. But now, Israelite, they became the strong. Kaya noon po yung mga Israelita, sila po ay tumanggap ng sumpa at ng mga parusa, ngunit ngayon sila po ay malakas na bansa na. They were restored. Sila po ay napanumbalik. So, we will check one by one how the prophecy of God is exactly fulfilled. Kaya isa-isa po natin itong susuriin kung paano po eksaktong natupad yung propesiya ng Diyos. Deuteronomio chapter 4 verse 30, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, sa iyong kapigatian, kapag lahat ng mga bagay na ito ay dumating sa iyo sa mga huling araw, ay magbabalik loob ka sa Panginoon mong Diyos at iyong papakinggan ang kanyang tinig. Yeah. Sa mga huling araw, in the latter days, the children of Israel, they shall return to the Jerusalem and they will obey to God's word. Kaya sa mga huling araw po, yung bayang Israel, sila po ay manunumbalik sa Diyos. So, what's the reason why God restore Israel? Kaya ano po yung dahilan? Bakit po pinanumbalik ng Diyos yung Israel? Una, para sa banal na pangalan ng Diyos. For God's holy name, God will restore Israel.
Para po sa banal na pangalan ng Diyos, panunumbalikin po ng Diyos yung kanyang bayang Israel. According to the Ezekiel chapter 36, because of the Israelite, God's holy name was defiled, profaned. Ayon po sa Ezekiel chapter 36, dahil po sa mga Israelita, narumihan po yung pangalan ng Diyos. That's why God will restore the Israel for God's holy name. Kaya nga po, panunumbalikin po ng Diyos yung Israel ayon para po sa kanyang banal na pangalan. And number two, God wanted to give the Israelite also chance to be saved. At pangalawa po, nais po ng Diyos na bigyan po sila ng pagkakataon yung mga Israelita na maligtas. So, Ezekiel chapter 6, verse 22, babasahin ko po. Kaya't sabihin mo sa sambahayan ni Israel, ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, hindi ito alang-alang sa inyo o sambahayan ni Israel na malapit na akong kumilos, kundi alang-alang sa aking banal na pangalan na inyong nilapastangan sa mga bansa na inyong pinuntahan. Yeah. For my holy name's sake, for God's holy name, God will restore Israel. Para po sa banal na pangalan ng Diyos, panunumbalikin po ng Diyos yung bansang Israel. Ezekiel chapter 37, verse 1, babasahin ko po. Ang kamay ng Panginoon ay sumasa akin at kanyang dinala ko sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon at inilagay ako sa gitna ng libis, iyon ay puno ng mga buto. Yeah, this is a prophecy about the restoration of Israel. Ito po ay propesiya patungkol po sa panunumbalik ng Israel. God brought the prophet Ezekiel in the one valley. The valley was full of the dry bones. Kaya dinala po ng Diyos si Propeta Ezekiel doon po sa gitna ng libis at ito po ay puno ng mga buto. And God asked the prophet Ezekiel, Son of man, can this bone live? Kaya tinanong po ni Ezekiel yung Diyos, anak ng tao, maaari bang mabuhay ang mga butong ito? What do you think? Is it possible the dry bones can live? Kaya ano po sa palagay ninyo, posible po ba na yung mga tuyong buto ay muling mababuhay? According to our thought, it's not possible how the dry bone can live. Kaya ayon po sa ating pag-iisip, imposible po na yung mga tuyong buto, sila po ay mabubuhay. But God commanded Ezekiel, you commanded this dry bone according to my word. Dry bones live again. Ngunit inutusan po ng Diyos si Propeta Ezekiel na muling mabubuhay yung mga tuyong buto. Yeah. Ezekiel chapter 37, verse 5, babasahin ko po. Ganito ang sabi ng Panginoon Diyos sa mga butong ito, aking papapasukin ang hininga sa inyo at kayo'y mabubuhay. Surely I will cause you breath to enter into, and you shall live. So according to God's word, these dry bones live again. Kaya ayon po sa salita ng Diyos, ito pong mga tuyong buto ay muli pong nabuhay. Ezekiel chapter 37, verse 10, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa gayoy nagsalita ako ng propesiya gaya ng iniutos niya sa akin, at ang hininga ay pumasok sa kanila, at sila'y nabuhay at tumayo sa kanilang mga paa na isang napakalaking hukbo. Yeah. Sila'y nabubuhay at tumayo sa kanilang mga paa at isang napakalaking hukbo. So, they became an exceedingly great army. Kaya sila po ay naging napakalaking hukbo. Yeah. So, what is that? Ezekiel chapter 37, verse 11, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang magkagayoy, sinabi niya sa akin, anak ng tao, ang mga butong ito ay ang buong sambahayan ni Israel. Narito, kanilang sinasabi, ang ating mga buto ay natuyo at ang ating pag-asa ay nawala, tayo'y lubos na nahiwalay. Ito ay ang buong sambayan ni Israel. This is the children of Israel. These bones implies the children of Israel. Kaya ito pong mga buto na ito po ay kumakatawan sa sambahayan ni Israel. Yeah, what does it mean? Israelite, they were like a dry bones. They were scattered all over the world, and they were killed by other nations for almost 2,000 years. Kaya ano pong ibig sabihin nito? Yung mga Israelita, sila po'y gaya ng mga tuyong buto, sila po'y kinalat sa buong mundo, at halos sila po'y pinarusahan ng 2,000 years. They were like a dry bones. Sila po'y gaya ng mga tuyong buto. But according to God's word, they returned to the Jerusalem and they are restored. Ngunit ayon po sa salita ng Diyos, sila po'y nanumbalik sa Jerusalem at sila po'y napanumbalik. So the purposes of the restoration of Israel, the land will recover.
Kaya yung mga propesiya ng pagpapanumbalik ng Israel, yung lupain po ay napanumbalik. Before, it was a desert and desolate, but now it will become like a Garden of Eden. Noon po yung kanilang lupain, ito po ay wasak at naging tigang, ngunit ngayon po ito po ay gaya ng halamanan ng Eden. And number two, Israelite will return to Jerusalem. At pangalawa po, yung mga Israelita, sila po ay manunumbalik sa Yeah, Jerusalem. restoration of the nation. Ito po yung pagpapanumbalik ng kanilang bansa. And number three, Israel will become very strong. At yung ikatlo po, yung Israel po, sila po ay magiging makapangyarihan. Ezekiel chapter 36, verse 8. Sa Ezekiel po, chapter 36 sa verse 8. Babasahin ko po. Ngunit kayo, o mga bundok ng Israel, inyong isusupling ang inyong mga sanga at magbubungas sa aking bayang Israel, sapagkat sila'y malapit nang umuwi. Yeah. So Israel, the land of Israel will be restored. Kaya po yung lupain ng Israel, ito po ay manunumbalik. Verse 9, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat narito, ako'y para sa inyo, at ako'y babalik sa inyo, at kayo'y bubungkalin at hahasikan. Yeah. So, I will turn to you, and you shall be tilled and sown. Since Israelite, they returned to the Israel, they started to start the cultivation. They planted the seed and the trees. Kaya po mula po nang nanumbalik po yung mga Israelita din po sa Jerusalem, nagpasimula po silang magtanim ng mga halaman at ng mga buto. Verse 10, babasahin ko po. At ako'y magpaparami ng mga tao sa inyo, ang buong sambahayan ni Israel, lahat ng mga ito, ang mga lungsod ay tatahanan, at ang mga sirang dako ay muling itatayo. Ang mga lungsod at tatahanan at ang mga sirang dako ay muling itatayo. So, the cities shall be inhabited and the ruins rebuilt. This is the God's prophecy. Kaya yung mga lungsod po ay muli pong tatahanan at muli po itong matatayo, kaya ito po yung propesiya ng Diyos. Okay, look at this beautifully. Noong 1867, nilibot ni Mark Twain ang lupain ng Israel na kilala noon bilang Palestina. Narito kung paano niya ito inilarawan. Isang bansa na ang lupa ay mayaman ngunit buong buo na ibinibigay sa mga damo. Isang tahimik at nagdadalamhati na kalawakan. Halos walang puno o anumang halaman. Ang Palestina ay nakaupo sa parang sako at abo, walang nakatira at hindi maganda. Ngayon, hindi na makikilala ni Mark Twain ang lupaing ito. Mula sa mabatong lupa, sa mga latian at maging sa mga disyerto, ang mga Israeli ay numikha ng mga hardin, ubasan at bukid na may ilan sa mga pinakamakabagong pamaraan sa mundo. Ngunit sa pagtatapos ng ika-19 na siglo, nagsimulang magbago ang mga bagay. Parang nagkaroon ng bagong hangin sa lupaing ito. May propesiya sa Biblia tungkol sa pagbabalik ng Diyos sa isang lambak ng tuyong buto sa buhay. Marami ang naniniwala na ang hulang ito ay nagaganap sa harap mismo ng ating mga mata. Ngayon, ang bansang Israel ay nakakaranas ng isang dramatikong pagbabago na hindi pa nakikita sa kasaysayan ng mga tao. Sa isang lupain na tigang sa loob ng halos 2,000 taon, ang buhay ay nabuo. Ang mga puno ng mga ubasan at mga taniman ng olibo ay nabuhay sa mga mababatong bundok. Mula sa bawat bansa sa mundo, ang mga Kristiyanong turista ay dumarating dito ng milyon-milyon. Katuparan ng kanilang mga pangarap na makalakad sa mismong lugar na nilakaran ng kanilang tagapagligtas. At ang pinakahimala sa lahat, ang Israel ay muling naging tahanan ng dating nagkalat na Hudyo. Sa nakalipas na siglo, bumalik sila dito ng milyon-milyon mula sa Hilaga, Timog, Silangan at Kanluran. Nabubuhay tayo sa panahong binanggit tungkol sa matagal na ang nakalipas, ang panahon na ang bansang ito ay muling isilang. Yeah, how the prophecy of God exactly fulfilled. Kaya gaano ba eksaktong natupad yung propesiya po ng Diyos? 2,600 years ago, Ezekiel chapter 36, it was prophesied
the desolate and desert will become like a Garden of Eden. 2,600 years ago po, naipropesiya po sa Ezekiel chapter 36 na yung lupain po nila na naging tigang, ito po ay manunumbalik na gaya ng halamanan ng Eden. This prophecy exactly fulfilled. Ito pong propesiya na ito ay eksakto pong natupad. At Isaiah chapter 43, verse 5 and 6. Sa Isaías po, chapter 43 sa verse 5 hanggang 6, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo, aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silangan at titipunin kita mula sa kanluran, aking sasabihin sa hilaga, hayaan mo, at sa timog, huwag mong pigilin. Dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki na sa malayo nagmula at ang aking mga anak na babae na mula sa mga dulo ng lupa. Yeah. From the east, silangan. From the west, kaluran. Walang problema. There's no problem. Right? But, if you look at here, aking sasabihin sa hilaga, to the north, give them up. And to the south, sa timog, huwag mong pigilin. Why? Because north, there is the Moscow. They did not allow the immigration of the Jewish people. Dahil dun po sa Hilaga, naroon po yung Moscow, hindi po nila ipinahintulot yung immigration sa mga Hudyo. And the south, there is the Ethiopia. Ethiopia also did not allow the immigration. At maging dun po sa Timog, naroon po yung Ethiopia, hindi rin po nila ipinahintulot yung immigration. But God said, sa Hilaga, hayaan mo. Sa Timog, huwag mong pigilin. Huh? So, it is also exactly fulfilled. Kaya ito rin po ay eksakto pong natupad. Yeah. Here, from the west, east, there is no problem. Kaya mula po dito, sa silangan at kanluran, wala pong anumang problema. But north, there is the Russia. Ngunit dun po sa Hilaga, naroon po yung Russia. Give them up. And the south, there is the Africa, Ethiopia. Do not hold them back. At dun po sa Timog, sa Africa, huwag mong pigilin. So, as the Bible says, it is fulfilled and they are returning. Kaya gaya po ng sinabi ng Biblia, ito po ay natupad at sila po ay nanunumbalik. May 14, 1948, since Israel became independent country, Jewish people, they are returning to Israel continuously. Noong May 14, 1948, mula po naging malayong bansa yung Israel, yung mga Hudyo, sila po ay nanunumbalik sa kanilang lupain. Yeah, Soviet Jews returned to Zion. Kaya po yung Soviet Jews, sila po ay nanumbalik doon po sa Zion. In Russia, there are so many Jewish people, but they did not allow the immigration. But because of some food problem, yeah, the America, they had trade. So Russia allowed the immigration of the Jewish people, and then America provide them the food. Kaya po dahil po din yung Russia, hindi po nila ipinahintulot yung immigration, kaya dahil po sa problema po sa pagkain, nagkaroon po sila ng palitan ng Amerika, kaya yung Amerika po yung nagbigay po ng pagkain at ipinahintulot po ng Russia yung immigration sa mga Hudyo. And Ethiopia also, as God said, they are returning. Kaya maging doon po sa magmula sa Ethiopia, gaya po na sinabi ng Diyos, sila po ay nanumbalik. Through the Operation Moses and the Operation Solomon, they brought the Jewish people from the Ethiopia. Kaya mula po sa pamamagitan po ng Operation Moses at Solomon, kinuha po nila yung mga Hudyo sa Ethiopia. As you know well now, the Russia and Ukraine, they are in the middle of the war. Kaya po nang nalalaman ninyo, yung Russia at yung Ukraine, sila po ay nasa gitna ng digmaan ngayon. But you know, when the war started, the Jewish people, they already returned to the Israel, from the Ukraine. Ngunit alam niyo po ba, nang wala po na magsimula yung digmaan na ito, yung mga Hudyo, sila po ay nanunumbalik na sa kanilang lupain. Yeah, Isaiah chapter 60, verse 4. Sa Isaías po, chapter 60 sa verse 4, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, imulat mo ang iyong mata sa palibot at ikaw ay tumingin, silang lahat ay nagtitipon, sila'y pumaroon sa iyo, ang iyong mga anak na lalaki ay magmumula sa malayo, at ang iyong mga anak na babae ay kakalungin. They all gather together. They come to you. Your sons shall come from afar, and your daughters shall be nursed at your side. Yes, they are returning. Kaya sila po ay nanunumbalik.
Look at this video clip. Sa madaling araw, 130 Ukrainian Jews ang bumaba sa Tel Aviv upang simulan ang isang bagong buhay. Marami ang nakasaksi na ang mga bagong imigrante na ito ay tumatapak sa tarmac dito sa Ben Gurion Airport sa panahon kung saan ang mga salita ng Biblia na sinulat libu-libong taon na ang nakalipas ay nangyayari. Ngayon lang ako nagkaroon ng mga taong napakatagal ng pinatapon ay bumalik sa kanilang tinubuang lupain, bumalik sa kanilang wika. At kaya mayroon ang prophetic reality nito, napakalaki na ang bawat isa sa mga taong ito. Nakita ni Isaiah, nakita ni Jeremiah, nakita nila sila, nakita nila itong nangyayari at ngayon ay nandito tayo para saksihan ito. Nandito tayo para maging bahagi nito. Abot ng 300 Ethiopian immigrant ay tinanggap ng isang delegasyon ng mga opisyal Huwebes sa International Airport ng Israel. Isang hakbang ng pamahalaan upang tuparin ang pangako noong 2015 na muling pagsamahin ang mga pamilyang Ethiopian na may dugong Hudyo na nahati sa pagigitan ng dalawang bansa sa pamamagitan ng isang programa na pag-iisa dahil hindi sila kinikilala bilang Hudyo sa Israel. Nakatayo kami ng asawa kong si Sarah na naluluha. Kapag nakita ninyo ang mga imigrante ng Ulim, ang ating mga kapatid, mga Hudyong Ethiopia ay bumababa sa kapatagan na may mga basket na tulad ng naalala natin, tulad ng naalala ko noong bata pa ako. Sila ay bumababa at humipo sa lupa ng Eretz, Israel, at ang ina ay yumuy ko at hinahalikan ang lupa. Dala ang isang sanggol na babae na nagngangalang Jerusalem at isa pang sanggol na babae na nagngangalang Esther. Sina Esther at Jerusalem ay nagtungo sa Jerusalem. Ito ang diwa ng kwentong Hudyo, ang diwa ng kwentong Zionist. Yes, the prophecy of God exactly fulfilled. Israelite, as the Bible prophesies, they are returning to Israel. Kaya yung propesya po ng Diyos, ito po ay eksaktong natupad. Kaya yung mga Israelita, sila po ay nanumbalik na doon po sa Israel. And according to the Bible, Deuteronomy chapter 8, verse 18, babasahin ko po. Kundi aalalahanin mo ang Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang pagpatibayin ang kanyang tipan na kanyang ipinangako sa iyong mga ninuno, gaya nga sa araw na ito. Yeah, the Lord your God, for it is who gives you power to get wealth. So Israelite, Jewish people, they have a special power to get wealth, to make money. Kaya po yung mga Israelita, meron po silang natatanging kapangyarihan para magkaroon po sila ng kayamanan. Do you know who is the richest people in this world? Kilala niyo po ba kung sino po yung pinakamayaman dito po sa mundo? They are Jewish. Sila po yung mga Hudyo. Here, Deuteronomy chapter 28, verse 12 and 13. Dito po sa Deuteronomio, chapter 28 sa verse 12 hanggang 13. Babasahin ko po. Bubuksan ng Panginoon para sa iyo ang kanyang kamalig na punong-puno, ang langit upang ibigay ang ulan sa iyong lupain sa kapanahunan at upang pagpalain ang lahat mong ginagawa, ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa at ikaw ay hindi hihiram. Gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot, ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi ka mapapas sa ilalim. Yeah, you shall lend to many nations, but you shall not borrow. And the Lord will make you the head, not the tail. Ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa at ikaw ay hindi hihiram at gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot. So now Israel became very strong nation. Kaya ngayon po yung Israel, sila na po ay naging makapangyarihang bansa. Pagod na kayo? Antong na kayo? Yeah, I think so. After you work very tired. Okay, let's have an exercise para gising. Yeah, gising na kayo. Yeah. Sa taas, sa kanan. Okay, sa kaliwa. Okay, again, kanan. Okay, kaliwa. Okay, sa taas. Sa likod. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, let's clap. Yeah, 5 times. 5 beses. Sabay-sabay tayo. 3, 2, 1. Again. 3 times. 3, 2, 1. Okay, salamat po. Okay. So now,
Israel became very strong nation. In this world, there are so many famous multinational enterprises, many famous companies. Most of them, the multinational enterprises, belongs to the Jewish people. The owner is the Jewish people. Kaya dito po sa mundo, napakarami pong multinational enterprises at karamihan po sa kanila ay nagmamay-ari po yung mga Hudyo. Number one, richest man, John D. Rockefeller. Kaya yung una po yung pinakamayamang tao, si John D. Rockefeller. And Bill Gates, chairman of the Microsoft, he is also Jewish. At si Bill Gates naman po, yung chairman po ng Microsoft, siya rin po ay isang Hudyo. And Andrew Carnegie, At maging si Andrew Carnegie. and Henry Ford. At maging si Henry Ford. In Europe, the Rothschild family, they are richest. Kaya doon po sa Europe, yung Rothschild family, sila po ay Yeah, pinakamayaman. all they are Jewish. Kaya lahat po sila ay mga Hudyo. And this is the Jewish people. America is controlling by the Jewish people. At ito po sila po ay mga Hudyo, yung Amerika, sila po ay kinokontrol ng mga Hudyo. In America, there are only 2% of the Jewish people. But this 2% of the Jewish people is controlling America. Doon po sa Amerika, meron lamang po doong 2% na mga Hudyo, ngunit yung mga Hudyo po na ito ay kinokontrol yung Amerika. You know, the Facebook owner and the Google, YouTube owner, all they are Jewish. Alam niyo po ba na yung may-ari po ng Facebook, ng Google at ng YouTube, sila po ay mga Hudyo. So, here, Isaiah chapter 60 verse 5 says, babasahin ko po, Kung magkagayon, ikaw ay makakakita at maliliwanagan, at ang iyong puso ay manginginig sa tuwa, at magagalak ng sapagkat ang kasaganaan ng dagat ay dadalhin sa iyo, ang kayamanan ng mga bansa ay darating sa iyo. yeah, according to this verse, the abundance of sea shall be returned to you. What does it mean? What is the meaning of the abundance of sea? Kaya ano pong ibig sabihin ng kasaganaan po ng dagat? In Israel, there is the Dead Sea. Dun- This Dead Sea is very special. Doon po sa Israel, naroon po yung Dead Sea, at ito pong Dead Sea po na ito ay natatangi. There is no any fish in the Dead Sea, but there are so much of the minerals of the Dead Sea. Wala pong anumang isda doon po sa Dead Sea, ngunit napakarami pong mga mineral doon po sa Dead Sea. Yeah, 4 times of the wealth of the USA. 4 na beses po ng kayamanan ng USA. Yeah. It is like a treasure. Kaya gaya po ito po ay kayamanan. And also, beside the Mediterranean Sea in Israel, there is the oil, much oil. At doon po sa tabi po ng Israel, yung Mediterranean Sea, naroon po yung napakaraming langis. Lebatin, the Basin, gas and oil finds. So there are so many oil and the gases. Kaya napakarami po dito mga gas at napakarami pong langis. Yeah, now Israel became very strong nation. Kaya ngayon po yung Israel po, sila po ay naging malakas na bansa na. Look at this video clip. For the first time in 2,000 years, a Jew could be born in the land of Israel, live a full life, die in the land of Israel, free, never knowing the exile. This year we celebrate 1948. 1,948 years ago, the Roman Empire destroyed our lives. They burned and demolished our temple and exiled the Jews from Jerusalem, all while gloating their vicious imperial conquest and victory. The Jews rebelled and fought valiantly for their freedom. The rebellion was crushed, and the Jewish people found themselves homeless, helpless, and lost for centuries upon centuries. The long and bitter Jewish exile reached the darkest time in human history. As we celebrate 70 years, we must remember where we were only 74 years ago. And I saw a great open space with dry bones. Can these bones live? Only you know. After the UN voted in favor of the partition plan on May 14th, 1948, the 5th of Iyar, the British mandate was due to expire.
On May 13th, the eve of the Declaration of Independence, General George Marshall, then Secretary of State of the United States, sent Ben-Gurion a brutal ultimatum, demanding the postponement of the Declaration of Independence. Marshall, together with the Secretary of Defense James Forrestal, imposed a military embargo. They threatened that Ben-Gurion's Declaration of Independence would trigger a regional war, which would doom the Jewish people to a second Holocaust in less than 10 years. And the United States would not provide any assistance to the Jews. Intel arrived that Britain had supplied arms to Egypt, Jordan, and Iraq, preparing them for the attack. The Palmach force of the Haganah numbered only 300. They had almost no equipment and no uniforms. Only half the men in each unit had guns. All of the freedom fighters of Israel, the Haganah, Etzel, and Lehi, together numbered only a few thousand. How could the Jews defend themselves? Under extraordinary pressure, a self-proclaimed secular Zionist, David Ben-Gurion, was overcome, possessed with a ruach gvura, a courageous spirit of biblical proportions. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל. And just like that, 2,000 years of exile came to an end. 1,948 years ago, Jerusalem was destroyed. We are celebrating the most legendary comeback story in human history. Can these bones live? Son of man, these bones are the whole house of Israel. They say our bones are dried up and our hope is gone. Thus says the Lord Hashem, I'm going to open your graves and lift you out of your graves, my people, and bring you to the land of Israel. From dry bones and ashes, total despair and desperation, Israel was resurrected from the dead and new life was breathed into the Jewish people. In 70 years, Israel went from having one asphalt road to building Ben-Gurion International Airport, some of the best hospitals in the world, and built more roads and infrastructure per capita and faster than any other place on the planet. Israel has transformed a barren, desolate, non-productive land into one of the most powerful economies in the world. We're not praying that one day we hope to see your return to Zion. Let our eyes see that it's already happening right now. Do you see the miracle? Kaya nakita niyo po ba yung himala? It was prophesied in the Bible, in Ezekiel chapter 36 and 37, 2,600 years ago. And this prophecy is exactly fulfilled in our age. Kaya ito po ay naipropesiya sa Ezekiel chapter 36 at 37, 2,600 years ago, at ito po ay eksaktong natupad sa panahon natin ngayon. Yes, Bible prophesies all these things. Kaya yung Biblia po ay nagpropesiya ng lahat po ng mga bagay na ito. This Bible is not the word of man, but the word of God. Ito pang Biblia, hindi po ito salita ng tao, kundi salita ng Diyos. We already have studied through the evidences and also fulfillment of prophecies how the Bible is really true and God's word. Kaya napag-aralan na po natin sa pamamagitan po ng mga ebidensya at ng katuparan ng mga propesiya kung gaano po katotoo yung Biblia at salita ng Diyos. As the Bible prophesies, Israelites, when they disobeyed God's word, they received the punishment. They received the curse. Gaya po ng ipinapropesiya ng Biblia, nang sumuway po yung mga Israelita, sila po ay pinarusahan at tumanggap ng sumpa. And as the Bible prophesies, in our age, God restores Israel. At gaya po ng propesiya ng Biblia, sa panahon po natin ngayon, pinanumbalik ng Diyos yung Israel. It is exactly fulfilled in our age. Ito po ay eksaktong natupad sa panahon natin ngayon. So, naniniwala kayo ang Biblia ay totoo? Yes, Bible is really true. 100%. Bible is the Word of God.
Ang Biblia po ay totoo, 100%. Ang Biblia po ay salita ng Diyos. Through the restoration of Israel, we must receive important lessons. Sa pamamagitan po ng pagkapanumbalik ng Israel, dapat po tayo makatanggap ng mahalagang aral. According to Matthew chapter 24, verse 32, now learn this parable from the fig tree. When its branch has already become tender and put forth leaves, you know that summer is near. Ayon po sa Mateo chapter 24 sa verse 32, kaya pag-aralan ninyo mula sa puno ng igos ng kanyang talinghaga, kapag malambot na ang sanga nito at ang muusbong na ang dahon, alam ninyong malapit na ang tagaraw. In the Bible, there are three kinds of the trees which represent Israel. Doon po sa Biblia, meron pong 3 puno na kumakatawan po sa Israel. Olive tree, vine tree, and the other one is fig tree. Una po yung puno po ng olibo, yung puno po ng ubas at yung puno po ng igos. So, parable of the fig tree, this fig tree implies the Israel. Kaya yung talinghaga po ng puno ng igos, ito pong puno ng igos ay kumakatawan sa And Israel. what does it mean? When its branch has already become tender and put forth leaves, branch and leaves, this means independence and the strong country of Israel. Kaya po yung sanga at yung mga dahon, ibig sabihin po nito, ito po yung pagiging malaya at malakas sa bansa. And the last, you know the summer is near. At pangalawa at yung panghuli po, alam ninyong malapit na ang tagaraw. What is the meaning? The summer is near. Ano pong ibig sabihin na malapit na yung tagaraw? Summer is Jesus Christ's second coming. Yung tagaraw po, ito po yung ikalawang pagdating ni Hesukristo. Bible says Israel will be restored in the last days. Sinasabi po ng Biblia, yung Israel, sila po ay manunumbalik sa mga huling araw. But in our age, Israel already restored. Ngunit sa panahon natin ngayon, yung Israel, sila po ay nakapanumbalik It na. means we are living in the end of age. Ibig sabihin, tayo po ay nabubuhay na sa katapusan And ng Jesus panahon. Christ's second coming is very near. At napakalapit na po ng ikalawang pagdating ni Hesukristo. So we can understand how much the Word of God is really true. Kaya maunawaan po natin kung gaano po katotoo yung salita ng Diyos. Ezekiel chapter 36, verse 36. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Akong Panginoon ang nagsalita at aking gagawin. Yeah. Akong Panginoon ang nagsalita at aking gagawin. So, I, the Lord, have spoken it and I will do it. God will surely do it. Kaya yung Diyos, tiyak na po ito na gagawin. So, according to the Bible, this is the human history, like this. So, from the Adam to Abraham, we call the age of conscience. Kaya mula po kay Adan hanggang kay Abraham, tinatawag po natin ito na panahon ng konsensya. And Abraham to the Jesus Christ first coming, we call this age of the law or age of the chosen people. At mula naman po sa panahon ni Abraham hanggang sa unang pagdating po ni Hesukristo, tinatawag po natin itong panahon ng kautusan at panahon po ng bayang pinili. Yeah, Jesus 2,000 years ago, Jesus died on the cross and He accomplished the gospel. Kaya 2,000 taon na po yung lumilipas, tinupad po ni Hesukristo yung ebanghelyo. So, anyone who believe in this gospel, they can be saved by the grace of God. Kaya sino man po yung sumampalataya sa ebanghelyo na ito, sila po ay maliligtas sa biyaya ng So, Diyos. this is the age of the Gentile, age of the grace. Kaya ito po yung panahon ng biyaya ng panahon ng hintil. And especially this gospel is spreading to the Gentiles. At lalong-lalo na po, ito pong ebanghelyo ay naipapalaganap na sa mga hintil. So, this is the age of Gentiles. Kaya ito po yung panahon ng mga hintil. When the numbers of the Gentiles are fulfilled, Jesus Christ will come again. We call this rapture. Kaya kapag nabuo na po yung bilang po ng mga hintil, muli na pong dadating si Hesukristo, tinatawag po natin ito na rapture. So, when Jesus Christ come again, only truly born-again Christians will be caught up. Kaya kapag muli na pong bumalik si Hesukristo, tanging yung mga tunay na born-again Christian lamang po yung kukunin. If you are not saved, you will be left and you will enter the 7 years tribulation. Kung hindi ka po maliligtas, ikaw po ay may iwan at ikaw po ay papasok dun po sa 7 taong kapigatian. During the 7 years tribulation, there will be the 21 kind of the plagues, the disaster. Kaya sa panahon po ng 7 taong kapigatian, meron pong 21 na mga uri po ng mga salot. Especially the end of the 7 years tribulation, there will be the last war, which is the nuclear war, fire judgment. Lalong-lalo na po sa huling araw,
lalong-lalo na po sa huling 7 taong kapigatian, naroon po yung huling digmaan, ito po yung paghuhukom sa apoy. Yeah, after that, there will be the millennium kingdom. Pagkatapos po nito, magkakaroon po ng Millennium Kingdom. Yeah, this is the human history through the Bible. Kaya ito po yung kasaysayan ng tao sa pamamagitan ng Biblia. So now we are living in the age of grace and the age of the Gentiles. Kaya ngayon po, tayo po ay nabubuhay na ngayon sa panahon ng biyaya at ng iglesia. So, before the Jesus Christ second coming, there will be this kind of signs. Number one, recovery of Israel. Kaya bago po mangyari po yung mga bagay na ito, magkakaroon po ng mga tanda, una po manunumbalik yung Israel. It is already fulfilled. Kaya ito po ay eksakto ng natupad. And according to Matthew chapter 24, this kind of signs, false prophets, wars, famine, earthquakes, disease, worn out earth, and love become cold, gospel spread. These are the signs. At tayo naman po sa Matthew chapter 24, magkakaroon po ng mga bulang propeta, mga digmaan, tagutom, lindol, mga sakit, at ang pag-ibig ay manlalamig at ipapalaganap yung ebanghelyo, ito po yung mga huling tanda. And when the numbers of the Gentiles are fulfilled, Jesus Christ will come again. This is the Jesus Christ second coming in the air. Kaya kapag nabuo na po yung bilang ng mga hintil, muli na pong babalik si Jesucristo, o ito po yung ikalawang pagdating ni Jesucristo sa himpapawid. After that, there will be the 7 years tribulation. At pagkatapos po nito, naroon po yung 7 taong kapigatian. Yeah, during the first 3.5 years, Antichrist will appear, and then among the Jewish people, 144,000 Jewish people will be saved. Kaya sa una pong 3.5 taon, sa pamamagitan po ng magkakaroon po ng Antikristo at yung 144,000 po na mga Hudyo, sila po ay maliligtas. This is only the numbers for the Jewish people. Kaya ito po ay bilang lamang po para sa mga Hudyo. And during the second 3.5 years, Antichrist will give the marks on their right hand and forehead to the people. At sa panahon naman po ng ikalawang 3.5 taon, yung Antikristo, lalagyan niya po ng tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. The end of the 7 years tribulation, there will be the Armageddon war, which is the nuclear war. Kaya sa katapusan po ng 7 taong kapigatian, naroon po yung Armageddon War, ito po yung nuclear war. Yeah. So what is the sign in the end of aging? Kaya ano po yung mga tanda sa katapusan ng panahon? Matthew chapter 24, Sa Mateo po sa chapter 24, okay, from verse 3 to verse 8. simula po verse 3 hanggang sa verse 8. Okay, babasahin ko po. Samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, lumapit sa kanya ng sarilinan ang mga alagad na nagsasabi, "Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang tanda ng iyong pagdating at ng katapusan ng panahon?" Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ng sinuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi, 'Ako ang Kristo,' at ililigaw nila ang marami. At makakarinig kayo ng mga digmaan at ang mga balibalita ng mga digmaan, mag-ingat kayo na huwag kayong mangamba sapagkat kailangan mangyari ito, subalit hindi pa ito ang wakas. Sapagkat maglalaban ang bansa sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian, magkakaroon ng tagutom at mga lindol sa iba't ibang dako, ngunit ang lahat ng mga ito ay pasimula lamang na matinding paghihirap. Yeah, these are the signs in the end of aging. First, many people will come in the name of Jesus and they will deceive other people. Kaya ito po yung tanda ng katapusan po ng panahon. Una po, maraming tao po yung darating na bilang bula ang Kristo. Yeah, there will be a lot of the false Christ and then false prophets. Kaya magkakaroon po ng mga bula ang Kristo at mga bula ang propeta. The nation will rise against the nations. At yung bansa po, sila po ay maglalaban sa bansa. Yeah, there will be the wars and there will be the dispute between the many nations. Kaya magkakaroon po ng maraming digmaan at magkakaroon po ng maraming pagtatalo sa pagitan ng mga bansa. Yeah. Look at the situation now. Russia and Ukraine, they are in the middle of the war. And Israel and also Hamas, and they are also in the middle of the war. Kaya tignan niyo po yung sitwasyon ngayon, yung Russia at yung Ukraine, sila po ay nasa gitna ng digmaan, at maging yung Israel at yung Hamas, sila rin po ay nasa Yeah, digmaan. many countries, they are in the middle of the dispute. Kaya marami pong mga bansa, sila po ngayon ay nasa gitna po ng pagtatalo.
And there will be the famine, and the earthquakes. At magkakaroon po ng tagutom at mga lindol. And also there will be the pestilences. At magkakaroon din po ng mga salot. Pestilences, this is the infectious disease. Kaya yung mga salot po na ito po yung mga nakakahawang sakit. Yeah, in 2020 and 21, we experienced the coronavirus, COVID-19. Kaya noong pong 2020 at 2021, naranasan po natin yung coronavirus. And many people died. At maraming tao po yung namatay. Yeah. And the love become cold. At yung pag-ibig po ay manlalamig. Yeah. And also gospel will spread. These are the signs in the end of age. At yung ebanghelyo din po ay mapapalaganap. Ito po yung tanda ng katapusan ng panahon. Okay. Well, are we in the last days? Kaya tayo ba ay nasa mga huling araw na? Yeah. Fake Jesus will increase. Kaya yung mga peking Jesus, ito po ay dumarami. Yeah, this man. Yeah. If the Bible is true, then I am Christ. Kaya ito pong lalaki na ito, kung yung Biblia ay totoo, kung gayon ako si Kristo. Here in the Philippines also, Apollo Kibuloy, he said, I am the appointed son of God. Kaya maging si Kabuloy dito po sa Pilipinas, sinabi po niya, ako ang itinakdang anak ng Diyos. In Korea also, yeah, he said he's a Jesus. Kaya maging doon po sa Korea, sinabi po niya na siya po si Jesus. In Russia also, At maging sa Russia. yeah, other country, many. Kaya marami pong mga bansa. Yeah, this man, I am Jesus' brother. Ito pong lalaki na ito, ako yung kapatid ni Jesus. And the wars between nations and folks. At yung digmaan sa bagitan ng maraming bansa. Many countries, they are in the middle of the war. Maraming mga bansa, sila po ay nasa gitna ng digmaan. Yeah, main dispute area. And terrors. And hunger. At magkakaroon ng tagutom. So many people are dying because of famine. Maraming tao po yung namamatay dahil po sa tagutom. Every year, more than 18 million people, they are dying because of the famine. Kada taon po, halos 18 million po yung namamatay dahil po sa tagutom. Every 7 seconds, a child is dying. Kada 7 segundo, mayroon pong bata na namamatay. And earthquakes. Lindol. At maging yung mga lindol. In the India, China, Japan, yeah. So many people died because of the earthquakes. Kaya napakaraming tao po yung namatay dahil po sa mga lindol. Yeah, the earth is torn out. Kaya yung mundo po ay naluluma. Especially in 20 and 21 century, the numbers of the earthquakes are increased so much. Lalong-lalo na po sa ika-20 siglo, yung bilang po ng mga lindol, ito po ay tumaas ng It labis. means we are living in the end of age. Ibig sabihin po, tayo po ay nabubuhay na sa katapusan ng panahon. Pestilences, Mga salot. AIDS, because of the sexual immorality, the homosexual, so many people, yeah, they were infected by the AIDS. Kaya dahil po sa sexual na immoralidad, maraming tao po yung na-infeksyon na ng mga AIDS. Yeah. Ebola virus, and also SARS, MERS, and Zika virus, so many kind of the viruses. Kaya napakarami pong uri ng mga virus. And the earth is growing like an old garment. At yung mundo po, ito po tumatanda na gaya po ng maruming Yeah, kasuotan. water pollution, air pollution is getting serious. Kaya po yung pollution po ng tubig at ng hangin, ito po yung mas nagiging Yeah, seryoso. global warming is getting serious. At yung global warming, ito po yung mas nagiging seryoso. So we are observing so many kind of signs in the end of aging. Kaya napapagmasdan na po natin yung napakarami pong mga tanda sa panahon po natin. Look at this video clip. This is the earthquakes in Mexico. Ito po yung lindol doon po sa Mexico. Mexico 7.4 earthquakes. Kaya din po sa Mexico po, ito po yung 7.4 na lindol.
Yeah. Every places here in the Philippines also is not safe area Kaya bawat lugar po, maging dito po sa Pilipinas, hindi po ito isang ligtas na because the lugar. Philippines is located at the ring of fires. Dahil yung Pilipinas po, naroon po ito sa Ring of Fire. Turkey earthquakes, yeah, so many buildings and houses were broken. Kaya maging doon po sa lindol sa Turkey, napakarami Yeah. pong mga gusali yung More than nasira. 42,000 people died. Higit po sa 42,000 tao po yung mga namatay. Everything is destroyed. Lahat po ay nawasak. So we are living in the end of ages. Kaya po tayo po ay nabubuhay na sa katapusan ng panahon. And also, Jesus Christ's second coming is very near. At isa pa po, yung ikalawang pagdating ni Jesucristo ay napakalapit According na. to the 1 Thessalonians chapter 4, verse 16, 17, babasahin ko po. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel, at may trompeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna, pagkatapos tayong nabubuhay na natitira ay agawing kasama nila sa mga ulap, upang salubungin ang Panginoon sa papawirin, at sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. We can believe the Bible is really true. And Bible also says, when Jesus Christ come again, truly born again Christian, we shall be caught up, but the others shall be left behind. Kaya maaari po tayong maniwala na yung Biblia po ay totoo at sinasabi po ng Biblia na muli sa tayong mga tunay na born again Christian ay kukunin po ni Jesucristo at yung iba po ay may iwan. Yeah, when Jesus Christ come again, born again Christians, they shall be caught up. Kaya sa muling pagbalik po ni Jesucristo, yung mga born again Christian po sila po ay kukunin. Unang Korinto chapter 15, verse 51, 52, babasahin ko po. Makinig kayo, sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga, din tayong lahat ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trompeta, sapagkat ang trompeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo'y babaguhin. Apostle Paul said this is the mystery. Suddenly, when Jesus Christ come again, our lowly body will be changed into the spiritual body, glorious body. Kaya po sinabi po ni Apostol Pablo, isa po itong hiwaga sa muling pagbabalik po ni Jesucristo, yung hamak po natin na katawan ay magiging maluwalhating Yeah, katawan. this is the egg of butterfly. Kaya ito po yung itlog po ng paru-paro. It will become the caterpillar, Ito po ay magiging and caterpillar. later pupa, At kalaunan magiging pupa. and finally it will become butterfly. At sa uli, ito po ay magiging paru-paro. Please compare this ugly caterpillar and beautiful butterfly. Kaya ikumpara po ninyo, ito pong pangit na caterpillar doon po sa magandang butterfly. How this ugly caterpillar can be changed into this butterfly. Kaya paano ba na itong pangit na caterpillar ay magiging gaya po nitong Yeah, butterfly? this is a mystery, right? Kaya ito po isang hiwaga. So, when Jesus Christ come again, our lowly body also will be changed into the spiritual body. Kaya sa muling pagbabalik po ni Jesucristo, yung hamak po nating katawan ay magiging spiritual na katawan. But Bible says, before Noah entered Noah's ark, the people, they were eating, drinking, marrying, and giving in marriage. And it will be also same before Jesus Christ's second coming. Kaya bago po pumasok si Noe at yung bago po pumasok si Noe, doon po sa daong, yung mga tao po sila po'y kumakain, umiinom, at nag-asawa at pinag-aasawa, at sa ikalawang pagdating po ni Jesus, parehas din naman po. It means most of the people, they will only focus on their physical life. Ibig sabihin po, karamihan po sa mga tao ay nakatuon lamang po sa kanilang physical na buhay. There might be so many people who are not be prepared. At marahil po maraming tao po yung mga tao na hindi pa po handa. Although Jesus Christ come again, if you are not really saved, you cannot be caught up. Kaya sa muling pagbabalik po ni Jesucristo, kung hindi ka po talaga ligtas, hindi ka po kukuhain. Yeah, if you are not saved, you will be left and you will enter the 7 years tribulation. And what will happen? The end of 7 years tribulation. There will be the fire judgment, which is the Armageddon war, nuclear war. Kaya kapag hindi ka po ligtas, ikaw po ay may iwan at ikaw po ay papasok sa 7 taong kapigatian at ano pong mangyayari sa huling 7 taong kapigatian, magkakaroon po ng Armageddon War. Yes. It is also prophesied, according to Ezekiel chapter 38, the Russia and allied country, they will invade Israel, and then there will be the nuclear war.
Kaya ito rin po ay napropesiya sa Ezekiel chapter 38 na yung Russia at yung mga kaaliasang bansa, sasalakayin po nila yung Israel. Bible says, two men are working in the field. One man will be caught up and the other will be left. Sinasabi po ng Biblia, dalawang tao yung pupunta sa bukid, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Two women are grinding at the mill, but one woman will be caught up, the other will be left. Dalawang babaeng magtatrabaho sa gilingan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. For example, your wife is saved, but you are not saved. And then your wife will be caught up when Jesus Christ come again. Kaya But you will be left. Kaya halimbawa po, yung asawa mo ay ligtas at ikaw po ay hindi, yung asawa mo po ay kukunin sa muling pagbalik po ni Jesucristo. If you are not saved, you cannot enter heaven. Kung hindi ka po ligtas, hindi ka po makakapasok sa langit. Matthew chapter 24, verse 40 and 41, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Kaya may dalawang taong pupunta sa bukid, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. May dalawang babaeng magtatrabaho sa isang gilingan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Matthew chapter 24, verse 44, basahin po natin lang sabay-sabay. 3 to 1. Kaya maging handa rin naman kayo sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Kaya maging handa rin naman kayo, sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Yeah. So when you do not expect Him, Jesus Christ will come again suddenly. Kaya si Jesucristo po, siya po ay biglang darating sa oras po na hindi natin inaasahan. Therefore, you also be ready. You must be ready. Kaya maging handa rin naman kayo, dapat ka rin pong maging handa. Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24, verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come. Yeah, some people, they were caught up, but some others, they are left. Kaya yung iba po, sila po ay kinuha, at yung iba naman po, sila po ay naiwan. So what about you? When Jesus Christ come again, are you ready to be caught up? Kaya paano ka naman po, sa muling pagbabalik po ni Jesucristo, handa ka na ba na kunin niya? We are living in the end of age. Jesus Christ's second coming is very near. Tayo po ay nabubuhay na sa katapusan ng panahon at napakalapit na po ng muling pagbabalik ni Jesucristo. We don't have that much time. Wala na po tayong sapat na oras. If you are not saved, you will enter the seventh tribulation and you must receive the mark on your right hand, forehead, and finally, you shall receive the fire judgment. Kaya kung hindi ka po talaga ligtas, ikaw po ay papasok sa 7 taong kapigatian at tatanggapin mo po yung tanda sa iyong kanang kamay o sa noo at sa uli, ikaw tatanggapin mo yung paghuhukom sa apoy. And at the end, you will enter the eternal hell. Walang hanggang impyerno. At sa huli po, ikaw po ay matatanggapin mo po yung walang hanggang impyerno. Okay po ba? If you enter eternal hell? Kaya ayos lang ba na mapunta ka dun sa walang hanggang impyerno? No. God does not want anyone to be lost. Kaya ayaw po ng Diyos na yung sino man po ay mawala. So from the first day of the Bible seminar until today, we have learned so many evidences and also fulfillment of prophecies. Kaya mula po nung unang araw ng Bible Seminar hanggang ngayong araw, natutunan po natin yung maraming mga ebidensya at katuparan ng mga propesiya. Okay, let me ask you a question. Naniniwala kayo ang Biblia ay totoo? How much percent? 100%. Ito ay ang salita ng Diyos. This is really true. Ito po ay talagang totoo. Ibig sabihin, pagkatapos ng kamatayan, meron paghukom ng Diyos. There is the judgment of God. Kaya meron pong paghuhukom ng Diyos. If you are not saved, you cannot enter eternal heaven.
Kung hindi ka po ligtas, hindi ka po makakapasok doon po sa langit. So we must solve this problem, yeah, through the last 2 days. Kaya dapat po nating lutasin yung problema po na ito sa natitira pong 2 araw. Actually, this Bible seminar, the rest 2 days are really important. Sa katunayan po, ito pong Bible seminar na ito, yung 2 natitirang araw ay napakahalaga. From Monday until today, this is the preparation for the rest 2 days. Mula po nung Lunes hanggang ngayong araw, ito po ay paghahanda para po sa 2 natitirang araw. So especially the newcomers, yeah, please attend this Bible seminar until the last day. Kaya lalo na po sa mga baguhan, pakiusap dumalo po kayo sa Bible seminar na ito hanggang sa huling araw. Okay, let's all pray. Tayo pong lahat po ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God, thank you for giving us this precious opportunity to listen to your word. Banal at mapagbiyaya naming Amang Diyos, maraming salamat po sa pagbibigay po sa amin itong magandang pagkakataon na makapakinig po ng iyong salita. Through this Bible seminar, we came to believe this Bible is really true and God is a living God. Sa pamamagitan po nitong Bible seminar, naunawaan po namin na ito pong Biblia ay totoo at salita ng Diyos. Lord, there are many newcomers who are listening to this Bible seminar. Panginoon, marami pong mga baguhan yung nakikinig ngayon dito po sa Bible seminar. Please help them to realize what's the real salvation. Pakausap, tulungan niyo po sila na maunawaan po nila kung ano po ang tunay na kaligtasan. So please help us to attend this Bible seminar tomorrow again. Kaya pakausap, tulungan niyo po ulit kami na makadalo kami ulit bukas dito po sa Bible seminar. We pray in Jesus' name. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen.